Ito po, ilagay na po ninyo sa inyong kalendaryo at sa inyong mga schedule, araw-araw. Saan man po kayo nandoon sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, lalo po yung nasa ibang bansa na ibang oras at araw, trabaho. Ang akin tinutukoy, ito pong schedule na po ng mga hearing ng Justice Committee ng Kongreso. Kahit naka-recess, ay tuloy ang kailang trabaho. Kasi recess na po sila ngayon. Pero tutuloy. Ito yung mga schedule. Okay? March 25. So, next week yan. Pero dahil mag-Holy Week, ito naman ho yung susunod na aabangan natin. April 14, April 22, April 29. So, apat yan. March 25, April 14, 22, and 29. Ilagay na po niyo sa inyong kalendaryo. Yan po ay every 10 a.m. Apat na hearing. At dyan po sa hearing na yan, kaya ko sinasabing calendar na po ninyo para maabangan ninyo. Kasi marami dapat po natin malaman kung ano ang mga susunod at mangyayari. Dahil dito po ay tatalakayin na yung ground, yung basihan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grounds na po ito. Ibig sabihin yung basihan na, yung ebidensya na ang tatalakayin dito. Okay? At ito po yung magandang balita, lalo ko sa mga supporters ng mga Duterte, habang tinatalakay ang basihan o ground, ebidensya, na ipipresenta ng mga testigo at ng mga complainant, ay bukas pa rin ang Justice Committee kung gustong sumagot or magsumite ng mga dokumento pangontra sa sasabihin ng mga testigo at complainant para maipagtanggol ni Sara Duterte ang kanyang sarili at kanyang depensa dito sa isyong ito. Kahit na hindi ho maayos na sinagot ni Sara Duterte at ng kanyang 16 na mga abogado. Sabi nga nung magaling na abogado at professor sa law, Congressman Rufus Rodriguez, disappointed siya sa sagot ng 16 na mga abogado na kilala pa raw niya iba na parang hindi bagay at hindi dapat ginawa yun. Na parang meron pang paghiling na i-dismiss, hindi naman pwedeng i-dismiss kaagad-agad dahil ang complainant at mga testigo ay nandiyan na at trabaho ng Justice Committee na tingnan ang ebidensya. Okay? Dahil dyan, magtutuloy-tuloy na po. Yung 4 na araw na yan kaya dapat natin pakinggan, marami kung pwedeng mangyari dyan. Ilalatag nila ang lahat ng kanilang basihan. At ang kampo naman, ang depensa, ay willing din silang makinig, manood, or mag-participate pag kinakailangan na sila. Ayun. So bukas, open ang Justice Committee. Yan ang rules at yan ho ang proseso na hindi pwedeng ibaliwala ng kampo ni Sara tapos tatakbo kayo ng Supreme Court. Malabo yan. Kasi nasa proseso na. Huwag natin kalimutan yung unang impeachment. Kaya sinabing labag sa batas kasi mali yung proseso. Hindi sinabi ron na walang ebidensya. Hindi sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan si Sara Duterte sa issue ng betrayal of public trust. In other words, yung issue o ebidensya hindi tinakil, hindi pinag-usapan ng Korte Suprema. Proseso lang ang naging dahilan. Ngayon, nasa proseso na. Kasi nung nakaraan, impeachment, walang dumaan sa Committee on Justice. Ang complainant at nag-endorso ng article of impeachment do sa unang impeachment na yan ay mga congressman, hindi civilian. Kaya wala nang dumaan sa Justice Committee dahil sumobra na ho dun sa requirement na 1/3 ng membro ng Kongreso ng 16th Congress, kaagad-agad nalipat ang article of impeachment. Pero tumakbo sa Supreme Court ang kampo ni Sara Duterte at nakumbinsi nila ang Supreme Court na illegal yung pamamaraan yon. Kaya dinismiss. Ito ngayon, iba. Itong second impeachment. Nasa Committee on Justice. Binigyan ng pagkakataon si Sara na ipagtanggol ang sarili at open pa rin until now at tuloy-tuloy na tatalakay ng ebidensya at testigo. So, nasa tamang proseso. Kaya, walang dapat questionin sa Supreme Court.
At tayo naniniwalang hindi pa makikialam ang Supreme Court sa isyong yan kasi nasa tamang proseso ang galaw. Grounds na ang pag-usapan. Basehan na, dokumento, ebidensya na. Mas matindi po ito kaysa sa dun sa apat na mga hearing na yung inform, sufficient and substance, ito sufficient and ground na. So, iba na ho itong level na ito. Okay? At nailalatag naman ng Justice Committee yung tamang prosesong naaayon sa rules nila. Kaya walang violation sa rules at sa saligang batas. Okay? Mas maganda sana humarap si Sara, humarap ang kanyang abogado at kanilang ipagtanggol ang kailang sarili base sa ilalatag ng mga dokumento at ebidensya ng mga testigo at ng complainant. Hindi naman pwedeng harangin yan eh. Hindi pwedeng harangin yung ebidensya at testigo ng mga nag-aakusa kasi yun ng tamang proseso. Ang kailangan dyan ay i-counter, harapin ni Sara. Siya yung magpaliwanag o yung kanyang abogado para ho doon sa kanyang panig. Kasi hindi ibig sabihin na ayaw ni Sara humarap, gusto niyang ipadismiss, tapos maninindigan siyang gano'n yung kanyang galaw. Aba, hindi po yan tinanggap eh. Di ba, binasura na nga yung dismissal na gusto niya. Meron na nga ground, so proceed na, tuloy-tuloy na. Ayun po yun. So, hindi pwedeng pigilan yung komite dahil sa ang kanilang paniniwala ay mali. Hindi. Tuloy-tuloy ang komite hanggat walang nagsasabing mali ang kailang ginagawa. Ano yon? Supreme Court. Kung walang TRO o kung may magpapalit ko question ang proseso, ay TRO lang magpapatigil dyan. Ang tanong, mag-i-issue ba ng TRO, Temporary Restraining Order ng Korte Suprema, tungkol sa prosesong ginagawa? Hindi natin alam. So, kaya mahalaga yung schedule na ating nasabi na. At malinaw na malinaw yan na tayo ng mga Pilipino ay nag-aabang na. Wala naman tayong magagawa dyan kung hindi makinig at magbigay ng observation. Ulitin ko March 25, next Wednesday yan. Tapos, Holy Week muna tayo. Recess muna. Pero after nyan, recess pa rin ang Kongreso, itutuloy. April 14, April 22, at April 29. Ayan. Ngayong taong ito. Kaya yung apat na hearing na yan marami tayong malalaman at pag-uusapan dito. Sa tulong ng ating Panginoon, magsama-sama tayo. Ilalive ko yan. Hanggat kaya natin, ilalive ko dito sa aking mga channel. Kaya inyong abangan po sa buong mundo ng mga kapwa ko Pilipinong naghahanap ng katotohanan, katarungan, dahil ang pinag-uusapan dito ay betrayal of public trust sa di umano'y perang mali ang pinaggamitan o maling nagamit. Ayun po yun